Hey, eto na naman ako para magturo ng tamang desisyon kapag kayo ay nagdadalawang isip sa kung ano ba dapat ang tamang preparasyon. Dahil marami sa mga bilyarista ang nagdadalawang isip na kung saan ba dapat ang tamang pwesto ng pamato para sa kasunod na tira. Kung ganito ka rin ay tamang-tama ang video na ito, panoorin mo. Kami ang mga bilyarista kung tawagin. Hindi lang to laro, parte na rin ang buhay namin. Sa posisyon na ito ay marami ang nalilito kung paano ang tamang tira at pwesto ng pamato. Kapag ito naman ay pinatras mo ng dos bandas ay pwede kang mabitin dahil iiwasan mong may scratch sa sideball ang pamato. Kaya tingnan mo nabitin. May sablay pa yan, katulad na lamang nito, di ba? Kapag ito naman ay tinira mo ng patampal ay pwedeng malaylay katulad nito. Pwede mo naman itong kuridahin para mas sigurado at mas malapit. Pero tingnan mo ang magiging problema sa plangketa mo, hindi ka magiging komportable, kaya pwedeng sumablay ang tira mo. At eto ang magiging resulta, sablay o problemang iwan sa'yo, todas ka pa, kupal ka. Eto talaga ang nire-recommenda ko, paangatin mo lang ng kaunti ang pamato. Tapos pulsuhan mo lang, maniwala ka lang sa sarili mo, eto ang pinakang tira. Dobletehin mo para walang sablay, di ba? Oh, bilib na naman sa'yo niyan ang mga manager mo. Dito kadalasang nagkakamali ang mga player kung ano ba dapat ang talagang tira. Kapag ito nga ay binagsak mo at isang banda lang ay pwedeng malaylay katulad nito. Kapag binagsak mo yun ay umido ka. Kung sakali naman nagamitan mo ng dalawang banda at pektus sa kaliwa ay pwedeng mapakapal at kainin ng pektus katulad niyan. O di ba wala kang kalaban-laban, bentang-benta. Kung sakali naman nagamitan mo ng dalawang banda ay pwede ka pa ring mabitin o tingnan mo, 'di ba? Alanganin. Ito talaga ang pinakang tira. Dobletehin mo, wala pang bitin o 'di ba? 0-0, tuwang-tuwa niya ng manager mo. At syempre, ang ganitong tira ay baliwala na lang para sa'yo. Malakas ang pocketing mo eh. Sa posisyon na ito ay nipisan at talagang may sablay. Katulad niyan, wala kang kalaban-laban, iwan sa butas, todas kang kupal ka. Kung sakali naman na pumasok ay may scratch pa rin katulad na lamang niyan. O di ba wala ka pa rin kalaban-laban, todas ka pa rin talaga. At kung sakali naman na hindi umiscratch at pumasok ay pwede pa ring mapalakas dahil naninigas ka na, hindi mo na kontrol ang bola. At dahil nga naninigas ka na ay malaki na ang tsansa niya na sumablay, di ba ang layo ng tinama. Eto talaga ang pinakang tira, maniwala ka lang ulit sa sarili mo, dobletehin mo para walang sablay, o di ba napakagaling mo. At tingnan mo ang naging resulta, bentang-benta. O, di ba? Panalo ka na naman. Sa posisyon naman na ito ay nalilito ka kung ano ba talaga dapat ang tira. Halika, ituturo ko sa iyo. Walang bitin to. Kung sakali naman na kombinasyonin mo ay napakahirap nito dahil hindi mo kita ang patama, pwedeng hindi pumasok katulad niyan. Kung gusto mo naman papasukin dyan ay mas lalong napakahirap dahil nga likod na ang tama ng 7. Talagang napakahirap niyan. Kahit pa sabihin nating may tsatsakan na 8, napakahirap pa rin talaga niyan. At pwedeng mapakapal ang tama o di ba benta sa kalaban mo. Eto talaga ang pinakang tira, maniwala ka lang sa sarili mo at pulsuhan mo lang ulit. Alam kong magagawa mo yan. Dobletehin mo, yan ang pinakang tira. O, di ba? Napakagaling mo talaga. Sa posisyong ito ay nasa gitna ang G's at gusto mong sideballin ang G's pero na-scratch. Malaking kamalian yan. Dahil nga takot na takot kang mag-scratch kaya ang ginawa mo ay sinagad mo na lang. Pero tingnan mo naman ang preparasyon mo, napakalayo, may sablay pa yan. At dahil nga naninigas ka na, hindi malabong sumablay yan. O di ba? Madidisappoint sa'yo ang manager mo. Kung sakali naman na kontrolin mo ay pwedeng malaylay katulad niyan. O di ba? Bentang-benta, wala kang kalaban-laban. At kung sakali naman ang gusto mo ay trick-cushion paikot ang pamato, may scratch pa rin dahil hindi mo nasagad ng pektus. Ito ang pinakang tamang gawin, ingatan mo na lang para matuwa sa'yo ang manager mo. Kahit ganyan kalayo, basta maingat ka, pwede na yan. O di ba nasa matatag ang preparasyon mo at baliwala ang tirang yan para sa'yo. O di ba basta maniwala ka lang sa sarili mo, magagawa mo ang imposible. Dito ang isa pa sa maraming nagkakamali kung paano ang preparasyon na gagawin nila.
Kung ang gagawin mo naman ay saltik at pektus sa kaliwa ay pwedeng mabitin. O, di ba? Kita nyo naman, bitin na bitin. At kung sakali naman na paikutin mo ay may sablay dahil nga lalakas ka ng tira at may pektus pa. O, di ba? Wala kang kalaban-laban diyan, todas ka diyan. At kung sakali din na paikot ulit at pumasok ay pwede ka pa ring mabitin dahil nga naninigas ka na, mahalata ng kalaban mo na naninigas ka at pressure ka sa kanya. Kapag ang ginawa mo naman ay 3 cushion ay pwede mong masagad ang pektus, tingnan mo ang magiging resulta. O, di ba? May sablay at may sablay pa rin. Hindi yan madali sa katulad mong naninigas pagdating sa laban. Eto ang gawin mo, simplihan mo lang, pahulugin mo lang, basta kita lang ang 9. At pagkatapos nun ay dobletehin mo na lang para walang kasablay-sablay. O, di ba? Bentang-bentang kasunod, bali wala na yan sa'yo. At kung kasing talas naman at agila ang mata mo ay pwede mong pinahan yan. Pakonsuelo na rin yan sa kalaban at sa manager mo. O, di ba? At dito ay pwede kang mag-trick shot dahil harangan. Ang galing mo, ang galing mo. Believe sa'yo ang manager mo niyan. Sana ay wala kayong natutunan sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood. Pero subukan nyo pa rin, baka gumana sa inyo. Tiwala lang sa sarili. Thank you!